Marami nang musta sa akin guys kung kamusta na daw ba yung ating mga crayfish. At andyan nang ipiflex ko sa inyo. Ang ganda ng bulaklak na piloy ko. Ngayon gagawin natin for today's video guys, lilinisin muna natin tong ating pan. Kailangan ay magawa na natin yung mga dapat natin gawin kasi Saturday, Sunday ay gusto kong maglagalag, no? At ito yung ating crayfish pan at hindi pa nga natin siya nasusubukan na imukbang until now guys. And then yung tubig nila inaamoy ko kung ayos lang at hindi pa rin malansa. Ang gagawin lang natin guys ay yung filter lang natin ang lilinisin natin plus yung ating motor. And itong ating mga bamboo as is natin yan kasi kailangan din minsan nila ng parang amoy mud yung kanilang mga lalagyan ano. So marami tayong mga babies guys na kahit na winter nakakakita ko ng mga baby. Diba? Ibig sabihin kahit malamig nag-iiyutan pala sila. Ngati papakita ko sa inyo ngayon guys kasi nakikita ko na sila lumalabas na sila ngayon sa lungga nila after ng mag-winter kasi ngayon magtatag-araw na guys. Nung taglamig wala kayong makikita ang ganyan halos nakatago sila sa kanilang mga lungga. Ayan, ganyan kadami yung ating mga crayfish. Nakita nyo guys kasi mainit-init na at naglalaban na sila. Ayan, nakikita nyo yung mga baby. Marami tayo. Ayan, yung baby pa oh. Diba? Ibig sabihin talaga guys kahit na malamig nagpupunta sila ng egg at syempre hindi nawawala yung ating oxygen na kinakailangan natin yan na mabantayan. Ayan, so sinisisid ko kayo para makita nyo yung ating mga alaga dahil umiinit-init na ng konti naglalabasan na sila at ang dami nating aabangang mga bata. Ayan oh, yung mga baby natin ang dami guys. Tapos nandito sa sulok ng iba nating mama crayfish. Ayan, marami pa yung ano natin dyan guys, yung ating mga bamboo. Ayan sila nagtatago sa mga loob niyan. And then pagdating dito, ang dami din natin. Ito pa yung malalaki natin last year I think. Kasi ngayon ko lang sila nakikita ulit naglalabasan gawa ng mainit-init na yung tubig. Hindi na nag-yellow. Hindi naman siya mainit, malamig pa din naman. Pero kaya na nila yung ano nga yung temperature na yun. So ayan nakikita nyo meron pa tayong nagbalat. Akala ko namatay siya ng una. Pero nagbalat lang pala yan guys. So hindi natin tinatanggal yan kasi isa yun sa mga nakakain nila. No, ayan. Nakakatuwa lang guys kapag ka nakakakita tayo ng mga ayan, mga baby lobster natin. So sa mga magtatanong kung hinihiwalay ko pa ba yung mga mama crayfish, hindi na guys. Inaas-is ko na silang magkakasama as long meron silang oxygen at maraming lunggang tataguan. Ay hindi naman sila basta-basta nagbabanatan na no. So pag taglamig, winter guys, hindi sila masyadong nakain. Yun ang napansin ko, nasa loob lang sila talaga ng lungga. Kaya hindi din tayo naglalagay ng feeds kasi baka dumumi at bumaho lang yung ating pan. Which is ngayon, sine-check ng lola nyo, walang kaamoy-amoy yung pan natin. Although makikita nyo lang maraming dahon na naglaglagan. So ayan guys, marami-rami pa rin yung ating mga crayfish na akala ko nung una ay baka nagkamatayan na. Dahil wala na ako nakikita. Yung pala nakatago lang sila lahat din sa mga pipe natin. Ayan kasi yung mga condominium pipe tayo na ginawa dyan. Ayan, makikita nyo. Nandyan din yung mga babies na iba. So pagbalik natin sakong-sakto galing Pilipinas, hindi ko na matatry ngayon magmukbang yan guys. Kasi kailangan natin ng ng mga adult para makapagpadami sila ditong parating na summer. Pero ang dami nila guys, nakakatawa. Tingnan nyo. Diba? O naisisip ko tuloy kayo ngayon dito sa ating pan kasi nga natuwa ako ngayon. So hindi natin siya lilinisan guys ng tubig or papalitan ng tubig. Ang gagawin natin, yung filter lang natin ang aayusin natin at lilinisin natin. Kasi kailangan pa rin nila ng medyo wild yung kanilang tubig. Hindi yung may chlorine. Kailangan yung old na water. As long meron silang filter, tsaka itong ating tag dito, yung oxygen, kahit na malalim guys, kaya nilang mabuhay. At kahit na malamig, kayang-kaya nilang mabuhay. Napakaganda niya talagang gawin pet food. Bawal talaga to dito sa Japan kasi baka pag magsawa kayo ay pakawalan nila. Pero since pang feeds natin sila sa ating mga manok at sa atin din syempre, ayan, nagpaparami yung lola nyo. So sa mga magtatanong ang itsura ng ating pan, ganyan siya guys, kalalim. Siguro mga nasa ilang feet ba to? Mga 2 feet lang din to guys yung tubig natin. Ayan, pero tingnan nyo 1 year na siya mahigit dun sa mga nakapanood. Abang-abang kayo kung 'di ba?
kung kailan natin siya mamumukbang hanggang hindi pa natin natatry magmukbang. So ganyan yung itsura ng ating pond na diniiwal lang din yan ng lola nyo at hindi na nga natin nalinis dahil talagang 1 week na lang ay uwi na yung lola nyo. So ang gagawin natin, lilinisin lang natin yung ating filter para maging mas malinis yung kanilang ikot ng tubig. Kasi yung mostly dyan ng kalahati guys from ulan. So every time umuulan ay napapalitan at dadagdagan sila. So ayun lang. And then yung dito sa first floor natin, actually dapat dito ay yung aking mga inahin na crayfish. Pero dahil may goldfish tayo, ayan, dyan ko na lang sila nilagay. Kasi gusto ko rin na may goldfish guys. Ayan. Actually may third floor pa yan dati. Tinanggal ko kasi wala siyang space para paglagyan. No? So yun guys, ganyan yung itsura ng ating pond.